Pilipinas. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:05. Radio Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Maayong aga. Good morning sa mga nakaduto karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. It's Monday again, May 25, ulihin na ini nga Lunes sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa aton sa iyang edisyon, subong iyang program naton, ang aton sa iyang kaupod, isa na naman sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Programs ng Department of Social Welfare and Development. Aton sa iyang pamatian, hibaloon ang inspiring story ni Jana Maika Baklas. Hibaloon naton bala ang iya sa iyang story. Makakuha kita sang leksyon kag mga ehemplo sa mga particular no sa mga benepisyaryo sa mga programa sang aton gobyerno, particular ining Pantawid Pamilya Pilipino Program. Also ginabandayan man naton ang mensahe, ang iya sa ning speech ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ato didto karon iya sa bahin sang Binondo, Manila.
no, kung nagbisita ini pagkatapos nga nagahiwat sang pagpangnagtag, no, sang bulig sa mga naapektuhan sang sunog sa Parola Compound, no. So isa naman ina sa mga masako nga mga aktibidad sang aton sini nga presidente daw wala nagapahuway. Kag pila man sa aton balantayan sa pamati ko kaina sa lakat sang panahon, no, sa aton sa iya pag-monitor man sa heat index ang Iloilo ada sa 43 tubtob 44 degrees Celsius, no, ang kainiton nga mabatyagan sa aton palibot at sa aton lawas. So maghalong-halong and mag-inom, no? So kung inom tubig, no, kung ara ka masagwa, magbalon sang tubig. Kung may mga importante nga transaction. Balantayan man naton diri sa Iloilo ang pila ka mga aktibidad also with the Police Regional Office 6 and sa bahin man sang siyudad ng Iloilo City Government ang mga aktibidad mga kabiyanan ginabantayan naton also sa province of Iloilo. Siyempre pa, ang mga kaiping sini nga mga kaprobinsyanan nga nagabugos sang Western Visayas. Ang kainaman ng report tuhoy sa palarong pambansa dito iya sa Agusan del Sur. Nagbukas ini kag may mga nakita nga nakakuha sang gold nga mga athletes, no, nga mga former nakakuha man sang gold sa mga nagligad nga palarong pambansa. So balantayan sa bahin sang Western Visayas since wala na sang partisipasyon sa Region 6 ining Negros Occidental, no, kay nasipak na siya Negros Island Region. So ang kabugusan na gid lamang ang mga kaprobinsyanan sa isang Panay and sa bahin sang Guimaras. Okay, ara na nga itong saniyang dinapit. Naka-open na siya kuno, no? So atong saniyang pakig-angot sa kay Jana Maika. So maghatag ko na si pila ka mga panumdum, may fix ko lang, no? Atong saniya connection with our guest. Subong yang aga, standby. Pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Philippine Standard Time, it's 10:12 mga kabyanan sa aton siyang pagpangalagad. Ara sa aton nga line na ang aton sa diya dinapit for this morning, si Jana Maika Baklas.
Good morning, Jana. Microphone mo, microphone. Good morning. Ang aton siniya nga pamati no sang story, inspiring story ni Jana. Yes, Jana, good morning. Good morning, ma'am. Oo, Good morning sa tanan. Pa-volume lang kamay sa imo nga ano ha, yung microphone. And taga diin diyan ni si Jana. Taga-Estancia, Iloilo po, ma'am. Oo, kumusta dala ang panahon? I'm currently, ma'am, I'm here in Manila. Bakasyon po ako. Okay, okay. So kumusta dala sa Manila? Ang imo nga kwan, Okay. ang panahon. Grabe, net. Grabing init. So si Micah, graduate na? Yes, ma'am. I graduated last year sa Kapsu Pilar po. And ano nga course ang nagraduate ni Micah? I graduated with a Bachelor of Elementary Education and as cum laude po. So dira ka subong nagapangita obra? At the same time, bakasyon din po. Bakasyon, okay. So sa family nimo, ikaw nga bata, Jana? Ikaduwa po ako, ma'am. Pila ka mo tanan nga magutod? Pag-utod, ikaduwa po ako. Pila? I'm sorry? 5 po. 5. So may mga manghod ka pa, mga anong mga grade, ang ilang mga or high school or elementary? Ang ikatatlo po, ang kasunod sa akon is graduating din po, criminology sa Sara, Iloilo din po siya eskwela. And then, yung sunod po is high school, incoming grade 11 din po. At saka yung bunso, 4 years old. So meaning sige pa sila sa program? Oo, ma'am. Okay. So bali, ikaw, nakagraduate, may naka ka na board? Yes, ma'am. As last year, at the same time, while waiting sa graduation, ga-review po ako. And the same year din po, graduated and then licensed professional teacher na din po. Okay. So ano mga plans ni Jana? Since dira ikaw ga bakasyon, sino ang ginadayunan mo dira? Ang sa kay Papa side, ma'am, ang kapatid po ni Papa. Ang imong older brother or sister? Hindi po, ma'am. Tita ko po, ma'am. I mean, ang imong utod nga magulang, bali nakagraduate man siya, diin siya subong? Ang akon magulang, ma'am, is graduated last 2024. Also, ay na Bachelor of Elementary Education. Cum laude also. But, nasa Iloilo po siya nag-work. Yes. Ibalik ko sa ka mga tuig gani nakasulod sa program sa Pantawid, Pamilya, Pilipino Program, Jana? Di ko na po naalala yung year pero parang grade 4 po ata ako noon, ma'am. Grade 4. Kami pong... Pila edad mo sa grade 4 ikaw? 9 by month or 10? Okay. So, medyo lawig-lawig ba, no? And until now, ara ka mo sa programa you've mentioned, correct? Yes. Yung ko na lang po, ma'am, yung bunsong kapatid tsaka yung lalaki po. Grade 11. So, grade 4, ano nga tuig naman? Ikaw grade 4, ano nga tuig na? 2012 ba yun, ma'am? Before 2012. pandemic? O 2012, bubutang ta 2013, no? Or 2014. So, sang 2011, may mga recollection ka pa, Jana, ayhan? Sang wala pa ka mo sa program? Ano po, ma'am? May mga recollection pa ikaw, mga memories pa ikaw, may mga nadumduman pa ikaw, sang time nga wala pa ka mo sa programa? For example, sa eskwelahan, nagakadto ka sa school, or sa everyday ninyo nga mga pagkaon, or pila ka mo ka mag-utod, hambal mo, 5, so mga manghod mo nga iban, kamusta? So, sang time nga,
wala pa kamo sa program. Anong pwede mo ma-share sa Tagpalamati para nga makakakuha kita sa mga lesson man or mga makapamati kita sa imong inspiring story? So way back, hindi pa kami nasa 4-piece. Sobrang hirap ng buhay, ma'am. Driver lang din po siya sa isang kumpanya din dun sa istansya. So, bilang 4 kami nun eh, sunod-sunod nga mag-utod, babata pa. Sobrang hirap, tsaka minsan nga wala po kaming baon eh. Nang mahatag na si mama, 10 pesos lang, tapos ang balon, biskwit, tubig, tsaka panyaga lang. And throughout the day, mina lang, ang gusto namon nga baklon nga mga bag, mga pagkaon. Ang akon anay sina magulang ang mauna gamit, tapos ako, tapos ang sunod ko na nga manghod nga babayi. Also sa mga school uniform, makabaka lang kami sang bag-o if mag-release ang 4-piece. Wala pa po lang 4-piece noon. Yung ng hatag ng mga tita ko po, ng mga pinsan ko na mas malaki sa amin. Mina lang. Tapos, at that time, naalala ko na, na gusto ko pong pumasok noon, kaso nga lang walang pera si mama. Naghahanap lang ako sa daan ng, para makakita, kwarta ba. Pamasahe nun, sobrang mura pa eh, 2 piso, 3 piso. So, naghahanap ako sa daan ng piso, 2, tsaka para makapasok lang sa eskwelahan. So, nakakita ka man piso or 2 piso sa dalan? Oo, ma'am. Samon to dabi nga time ng parang farm, tsaka parang hindi naman bundok, parang farm lang din. Saka malapad ang ogsaran. So maraming nalalagdag na mga piso kung may gaaging. So at that time, yun yung siguro yung ma'am, yung vivid pa sa memory ko na naalala ko na gusto kong pumasok kaso nga lang walang pera si mama nun. And sang time nga wala pa ka man sa programa sa Pantawid Pamilya Pilipino program, bali ang balon mo, hambal mo 2 pesos? 2 pesos pamasahe po yun, ma'am. Okay. 10 pesos po, ma'am. 10 pesos. Hanggang- So bali layo ang inyong nga balay sa eskwelahan? Mga pila ka Oo, kilometers kung lakton? Malayo kong lakton, ma'am. Gasakay kami sa tricycle. Mga 3 pa ka barangay. Ha? Sa istansya na? Oo, ma'am. So dapat gali masakay ka mo sa tricycle. Ang masakay gid kami. Pero kung maglakad ka mo, pila ka minutos o may isa ka oras? Wala man. Sobra, ma'am. That time kasi sa tabuan pa kami. Tabuan pa kami dati, ma'am. Malayo. As in, mga 1 oras din na lakad, ma'am. Pag nilakad. Okay. So, pero sa school, since nga amo na gasakay ka mo or sometimes nagalakat pakadto sa eskwelahan. So, mga na-mention mo, hand-me-down ang imong mga bayo or mga ginagamit sang imong sister, ginapanubli mo. So, kumusta ang siguro balon mo na-mention mo sa 10 pesos pero makabakal na sang mga sudan abi or anong panyaga nimo sa school? Everyday, ma'am, gabalon kami eh. Aga pa kami gabugtaw, digamo, may mabaluno, sudan itlog, or kung ano man. Sa 10 pesos ko na, ma'am, dala na ang pamasahe. Labi, 3 pesos, pakadto, 3 pesos, ma'am, pabalik. Tsaka ang sobra, yun na lang, bakal mo pamahaw, fishball. Tsaka may biskwit din at tubig. Per me man, ma'am. Tubig kag biskwit. So, bali everyday? Everyday Okay. po. So, may dungan ka nga manghod mo nga naga-school? Oo, ma'am. 3 kami nun, ma'am eh. Elementary. Grade 4 yung ate ko. Ako grade 3. Grade 2 din yung sunod sa akin. Tsaka baby pa yung bunso nun. So, magpauli ka, bali, dungan man ka mo magpauli. Oo, ma'am. Sa ka-tricycle, bali, di ba sa una kag sa likod na, ma'am. 3 kami nga sa likod, mag-ulutod.
Isang time nga na, bali si mama mo may mga sideline, aside from ga-drive imo nga tatay, no? Sa agency. Oh, so si mama mo? Ano sa no, nang gabantay sa kantin, sa company na nga ginaobrahan man ni Papa that time. Okay, moving forward, ara ng program 2013, 2014. So may mga changes, may mga pagbago, may na-experienceyan ka ng alain, Jana? Yes, ma'am. Sang time nga nagsulod kami sa 4-piece, really blessed. Mahamba ko gad nga blessed kay ang mga bagay nga dati sa school uniform, for example, nang hindi na nga hindi na nga manubli lang ko permis sa magulang ko, ganon. At that time, mag-release ang 4-piece, may bag-o na gid nga school uniform, nga akon, pati sa mga school supplies, sa bag, kag sa mga balon, ma'am, at the same time, ga-upgrade man ang balon. And sa life, also, hindi na kami pumila nga uga, utan, or mga talbos. Kung anong mga gusto namon nga kanon, makaon na namon, ma'am. And sa imo nga pagtuon, may or participation sa school, sang time nga wala ka pa kamo sa programa, may mga difference man nga kung sa diin naga-active ikaw, nga naga-join sa mga extracurricular activities? Elementary, hindi ako active, ma'am, nang hindi pa sa sa 4-piece, hindi pa ako active nung grade 3 at saka grade 1. Nung time na siguro na grade 4 hanggang grade 6 up to senior high, ma'am. Doon ako nag-excel, palaging nasa honor, ganon. So anong mga siguro para makuhaan man sang pattern or strategy sa mga nagapamati na sa aton sa nagapamati sa aton karon, para nga masunod, ang hambal mo, honor ka na, no? May mga honor ka na nga ginabaton, o honor roll ikaw sang grade 6 may ara ka, ano ang imo nga mataas nga nakuha bibaling nga honor? Grade 4 hanggang grade 6, consistent honor student na po ako, ma'am. Nagadala na sa top 8, top 7, ganon. Nung grade 6, kasi ma'am, top 3 ako sa school namin. And consistent yung ma'am hanggang mula first grading hasta fourth grading hasta nakagraduate. Saka nadala din ako doon sa top 10, yung top 10 most outstanding student doon sa Estancia Central School po, ma'am. So, anong imo nga pattern sa pagtuon? Kay ang iba niya, nagatuon pag abot halin sa school, naga-review, nagabukas ang ila mga notebooks, kag-review. What about si Jana? Ako, ma'am, tapos pila, laro. Hindi, ako kasi, ma'am, nang nagkakram ako pag malapit na yung exam, week ahead, nag-aaral na ako nun. Tapos, pag-abot sa eskwelahan, before ko na magtulog, gina-browse ko danay ang akon nga notes, akon libro, saka nagatuon para the next day, at least may idea ko kung ano magsabat sa mga teacher. Ako kasi, ma'am, before ako gumagala or kakadto sa ibang nga lugar, dapat tapuson ko na danay akon pagtuon, akon inugpasa, akon inugsulat before ko mag-ubra sang ibang nga ulubrahon. So, ano nga time ikaw na most probably daw katutok sa imo nga mga pag-review? Ako, usually, ma'am, pag malinong na ang tanan, mga 9 to 11, dara ko gatuon. So, ang imo nga sleeping time is? 11 hanggang 6. 11 until 6 a.m., ma'am. 6 a.m. Okay. So, bali, syempre, high school na, lain naman na iya sa college mo. So, may mga pattern ikaw sa college na.
And before that, 'di ba, tapos ka na senior high, may mga direction ka na kung ano nga course ang imong ano, 'di ba? Ano yung mga kurso nga kuwaon. So bali in your mind amo ang imong ginahandom sa nga kurso. Oo, ma'am, alinsang bata ko, gusto ko naging mag-teacher. So, may opportunity man nga nag-abot nga available lang slot kag nakapasok man sa pagiging teacher, Bachelor of Elementary Education yung course ko, ma'am. And nakaluyan man, ma'am, halin first year din hanggang fourth year. Consistent din, Dean's Lister. Siguro ito talaga para sa akin. And sang time nga nag-enroll ka, may gin-applyan ka nga scholarship, anong imong pagpa-enroll? Nagproblema ikaw? Yes. Pandemic time kasi yun, ma'am, online tanan. Online tanan. So, nag-try ko sa NESO dyan sa estansya. Tapos, nag-try din ako sa CAPSO. Sa Pilar naman yan, sa Capiz. Nung time na yun, ma'am, pandemic, bawal, boundary, nasa Capiz ako noon. So, that time, naging smooth kasi malapit man lang ang eskwelahan dito sa Amon, sa Capiz ako nagstay, ma'am. Masubali sa Kapso ka nag-graduate? Sa Kapso, ma'am. Kapso Pilar. Kay didto ka nakapasar or mas nga didto ka prefer mo nga dito school? Ato nga time, ma'am, pandemic. Tapos ato ko dito nag-stay sa family side ni Papa. Okay. So malapit mo to sa Kapso. So gintry ko to enroll. Kay bawal pa to magtabok-tabok boundary pa yun. And wa isang scholarship, sino naggasto sa imo? Parents mo or family? Wala gid ko katilaw agi scholarship, ma'am. Parents lang gid. Okay. So bali si papa mo the time sang naga-college sa college ka, sige iyang obra, also si mama mo sa kantin pa gyapon. At that time, ma'am, hindi na, ma'am. Si Papa, company driver gyapon sa Universe. Ama naman, sa na siya, sa port na sa isang estansya, ma'am, nag-Baligya Ice. At the same time, same company man gyapon, ma'am, ang dating ginabantayan niya sa kantin. And siyempre hambal mo, Dean's Lister ka na gyapon since from first year to fourth year. And siyempre sa imo nga pattern sa pagtuon nakabuligid no sa pagpasar mo man sa pagkuha mo sa board. And Yes, ma'am. ti ano hambal ni mama ni papa mo nakapasar ikaw, anong mga siguro mga expressions nila, mga ila siniya nga reactions? Actually, ma'am, hindi pa ko tani magkuha last year sang board dapat subong pa nga tuig. Kaso lang sila mismo nag-push sa akon nga while gahulat sa graduation, ma-review na ko and nakaluyan man nga nakapasar. Pag super happy and blessed din, ma'am, kasi at the same time same year din, ma'am, yung magulang ko, yung ate ko, ma'am, March sa nagkwa, May pasar man sa, and ako September nagkwa, December nakapasar. So parang double celebration, sobrang saya ni mama at ni papa. So diri naga-teach ang imong magulang, and then ikaw syempre nagapangita pa until now. And ang ika-third mo graduate no inyong imong manghod nga ika-tatlo? Yes, ma'am. Criminology naman, ma'am, sa Sara, Iloilo. Education man no? Criminology, ma'am. Criminology. Criminology. Okay. So graduate na siya, and ang duha mo grade 11 and 4 years old. And 4 years old. Okay. So, subong si mama mo still sa kantin naga-obra? Hindi na, ma'am. Dito na sa port, ma'am, sa estansya. Naga-Baligya Ice. Okay. So,
amo na ganda ang iyang ano yan, no? Nga source of income si mama mo, no? Jana? Yes, ma'am. Mhm, Pinanagid mhm. iya source. Okay. So, ang mga ini nga kabilugan, no, nga nahatag nga bulig sang assistance, no, or bulig from the government, ini nga particular nga program, yes, sa Department of Social Welfare and Development. So, anong mga, siguro ma-compare mo ang inyong pagpangabuhi isang time nga to, ara ka sa grade school, and until nga nakagraduate ikaw, Jana, since 2014 ka mo, for example, mga more than 10 years na, no? Or 12 years na ka mo nga ginahatagan bulig sang ini nga program, Jana? Yes, ma'am. Oo. So, yes, go ahead. so dako gid nga bulig ang as a beneficiary sang 4Ps. Lalo na kung ginagamit man sang maayos ang parents nga para sa welfare sang mga bata. Way back, life is very very masubo nga kabudlay, tanan nga hardship. Pero kung nga tanan nga hardship na agyan ng pamilya namin nang hindi pa sa 4Ps. But when 4Ps came, and as a beneficiary, super dako ang nabulig. Hindi lang sa akon, kundi sa amon bilog nga pamilya. Tanan kami, nag-graduate, proud beneficiary ng 4Ps as also honor students. Kami nga mag-ululutod. Dako ang naging bulig as in kay hindi man lang siya para sa mga gusto or sa gusto lang baklon, but sa education, most importantly, ma'am, kay dako sa nga bulig nga sa mga finances, sa mga balayran, and ang life namon as well, nag-improve, tapos naging productive yung progress ng life namin kasi hindi lang naman sa 4Ps lang also solo nagasalig, but also sa parents, ma'am, nga nagabakas man nga ihatag sa amon ang life nga ginadream namon, ma'am. And also sa magulang mo, nag-give back man siya sa family? Yes, ma'am. Almost 1 year naman siya nga naga-work, ma'am. Yes. So may mga luyag ka ipalabuot nga siguro message sa DSWD or ining sa ila program, Jana? Sa Department of Social Welfare Development, dako gid akon nga pasalamat akon nga pamilya bilang as a 4Ps beneficiaries. It's very helpful kasi marami kayong natulungan, tsaka hindi lang to sa may mga simpleng tao lang, ito yung para din sa may mga pangarap, ma'am, na gustong mag-strive hard, asenso sa kabuhi with the help of the SWD, and kabay pa nga madamo pagid ka mo mabuligan, not also to those people nga makaahon lang sa life, but maging successful din sa life sa pila ka adlaw. So for now, may mga ara ka na nga applyan dira or diri man sa Iloilo? Actually, ma'am, plano ko mag-work abroad or mag-take masteral, ma'am. Okay, so good luck sa mga plans, no? And I know ano lang pursigilan ang kulang, no? Kag syempre dedikasyon sa kung ano ang gusto mo. May ara ikaw nga luyag ipalabot sa imo mga parents, sa kay nanay kag kay tatay mo. Ano ina? Sa akon parents, mama, kag papa, kag sa mga usod ko, dako nga pasalamat. Kamo ako naging parents, very supportive, very hardworking, especially kay papa. Tanan na lang obra nimo para lang matag sa mo ng life nga dream nga gina-pray namon. Hindi kami hindi kami nagkalapot diri subong kung hindi tungod sa inyo. Walang kakamatanan, and nahidlaw na ko sa inyo. And ang imo nga mama, bali siya ang nag-attend sa FDS, di ba? Monthly na kung quarterly? Quarterly ba, ma'am?
monthly ba yun? Monthly, ma'am. Kis ako nga, kung sang arap ako da, ma'am, ako ga-attend. Kay, kung may work sa ma'am. So, bali ang mga ginadiscuss, ang gina-present sa mga officials from the SWD, bali ano nyo na, gina-internalize, himo man sa inyong pamilya, Jana? Yes, ma'am. Oo, ma'am. Gina take action man ni mama kung ano ang iya natunan sa ilang mga kada mag-meeting sila, ginapa-internalize man samon ko ang ilang man nga gina-discuss, ang ilang man nga ginatunan. Okay. So, thank you very much, Jana. May mga luyag ikaw nga siguro i-share para sa mga pareho mo nga mga beneficiaries ang una, no? Ikaw sang una beneficiary, ikaw, although subong mga imong nga manghod, pero may luyag ka i-share sa mga karon nga mga beneficiary sang 4Ps? Sa mga beneficiaries ng 4Ps, be grateful kasi hindi lahat may chance nga makasulod sa 4Ps and strive hard lang eskwela mayo pagbakas gid sang pagskwela kabudlay sang kabuhi eskwela lang tuon lang kag importantly pray gid kay God nga makatigbawas sa kabuhi nga kung may nang may ara ikaw bakas lang sa pagskwela kag pray lang firme kay Lord. Okay, so good luck liwat, no? And may mga may mga luyag ikaw nga i-shout out bago kay kaubuyan, Jana? Shout out din sa sa mga tita ko na very supportive diyan, sa kapatid ko, Jel, graduate ka na. And sa mga friends ko din po, hello sa inyo. Ano ka-importante, aside from mama kag si papa mo, ano ka-importante ang mga siguro relative, no? Sa pagbulig sa inyo pamilya, Jana? Ako ma'am, grateful ako na meron akong supportive tita, both side Tsaka especially nung nagstay ako sa Capiz ma'am, hindi na ako nagpangayo allowance kay mama, mga tita ko na lang yung sa akin, nag-help support ma'am. And also, sa mga, very supportive kasi sila ma'am, like ganito, nung na-feature ako sa DSWD, sila talaga yung super, ganun, yung congrats. Si mama kasi nonchalant yun yung mga tita ko, yung mga super super supportive. Makita mo gid nga palangga kanila. Shout out si tita nga OA nga over supportive. Shout out tita Gingging, Marilyn P. Inventor. Shout out si Mota. Thank you gid for being the second mother namon. Si mama kasi nonchalant yun si tita yung ma-feel mo talaga na super appreciated ka. Tsaka super supportive sa tanan nga bagay. Hello tita, miss you po. Yes, so thank you very much, Jana, for sharing sang inyong story as beneficiary sining program sang Department of Social Welfare and Development, and good luck no sa mga luyag nimo nga laboton pa ang imo nga mga plans para nga syempre sa imo na yung future sa ulihin, no? And padayon lang gid no sa imo nga mga gusto labuton. So thank you sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas. Thank you ma'am, thank you po. Yes, thank you very much. Nabatian mga kabiyanan, another story, no, inspiring story from the beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program through Jana Maika Baklas, no, sang istansya. Pero subong nga siya sa Manila sa bakasyon, no, kag mga plans no after nga naka-graduate, after nga nakapasar sa board, no, sang licensure examination sa teachers mga kaabyanan. So thank you sa imong nga panahon liwat diri sa Radyo Pilipinas.
Maghahatag ako na isang pila ka mga pahanumdum mga kabyanan sa akong pagbalik dugang naman ng mga balita kag mga impormasyon diri sa Radyo Pilipinas. Standby. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Go and go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Anong nangyari? Psst! In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong
It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, it's 10:48 mga kabyanan. Dugang lang naton nga mga impormasyon particular sa impeachment update no sa batok sinisa kay Vice President Sara Duterte. Samtang nga ginahulat ang pag-umpisa sa pre-trial proceedings sa impeachment trial ni Vice President Duterte, ginsiling sang House Prosecution Panel nga masako sila sa pagpreparar sa mga ebidensya ag testigo nga pahamtang batok sa Vice Presidente. So no kay House Trial Spokesperson, Representative Reneco, naghiwat sila sang mock trials kag pag-pre-mark sang mga ebidensya nga gamiton batok sa Vice Presidente. Tuyo sini nga mahanda kag ma-record ang tanan nga mga dokumento kag ebidensya nga iplastar sa prosecution kag depensa sa oras nga mag-umpisa ang pre-trial. Kaupod sini ang paghanda man sang pagtungod sa mga common facts o kung mga detalye pareho sang ginakilala kag makabutang kaangot ini sa impeachment complaints. Suno kay ko nangin komplikado ang proseso bangod sa hindi direkta sa pagsabat sini ni Duterte sa mga aligasyon batok sa iya. Ginatun-an man ang sa prosecution o kung prosecution panel ang posibilidad nga mag-atubang sang hostile witness o kung mga testigo nga pwede kontra o kung hindi nagasuno sa interes. Tandaan nga nagtipon bilang impeachment court ang Senado sang May 18 kag target sini nga umpisahan ang pre-trial proceedings sa July 6 mga isa ka bulan gid man matapos nga idalauman ang pag-submit sang sabat ni Duterte sa articles of impeachment. Dugang aton sa ding impormasyon panginwala naman ni House Prosecution Panel spokesperson Representative Zia Alonto Adjong nga may kaangtanan ng impeachment vote batok kay Vice President Sara Duterte sa mga pagbago sa committee chairmanship sa House of Representatives. So kay Adjong normal kag regular lang ang reshuffle sa mga komite bangod ang political party ang tumod kung sino ang magapabilin o kung islan sa pwesto. Ginatag sini nga hindi penalidad ang pagdula sang pila ka mga committee posts sa mga kongresista nga nagboto kontra sa impeachment complaint batok sa kay Vice Presidente. Kung madumduman 257 nga mga congressmen ang nagboto pabor sa impeachment ni Duterte. Lakip diri ang dalago man nga mga ginarepresentar gikan sa Mindanao. Ginatagan man pagtamod ni Adjong nga constitutional ang ining obligasyon sang Kamara sa pag sunod naman sa impeachment process. Hindi ini dapat nga tan-awon bilang usapang personal o kon politikal. Gintumod niya nga dapat pamatudan ang boto sang Kamara nga mas pangibabaw ang pagsunod sa Constitution kaysa anuman nga political pressure o impluensya. Dali na lang na ikukutob mga kabyanan sa ato sing pagpangalagad sa programa.
Mga kaupod ko sa technical side sa studio, Alan Defante, sa Bison Transmitter, si Rochelle Jones Sotahero. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Radio Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.